Bago po tayo magsimula na makapagbahagi ng salita ng Diyos, manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon. Heavenly Father in heaven, we thank you for the opportunity na makapag-hire kami, makapagbahagi ng maliit na bahagi ng inyong makapangyarihang salita ng Diyos. Maraming salamat po din sa mga technology. Maraming rin pong salamat na sa aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At Panginoon, maraming po salamat sa mga bubuksan mong puso at hayaan mo na magpili oras sa maigsin bahagi ng salita mo, Panginoon. At ang bawat isa po ay papalinis kami ang mga karumihan na nagawa namin na hindi nakalugod sa iyo, mga rebellious, transgression, mga hindi pananalig. Kami po nagpapahugas sa inyong banal na dugo. Saliksikin mo po ang aming puso at buksan mo po ang aming spiritual eye, spiritual ear upang maunawaan namin ang iyong salita. Ibaba mo po kami at ikaw ang may taas. We praise you, we glorify your name, we worship you, and we welcome you in the name of Jesus. Hinihiling namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang magturo. Gamitin mo po ako, kawan mo po ako, Panginoon. Kawan mo kami ng mamamayan mo bansang Pilipinas. We pray, Lord, ng protection upon protection laban sa COVID-19 at hinihingi namin sa malaking Diyos at mapagpalang Diyos ang lahat ng pangangailangan ng mamayang Pilipino. Kawan mo nga po kami, kawan, have mercy, O God, in Jesus Christ's name. At anumang palaki ng mga kalaban, we bind and reject in Jesus' name. Let the Holy Spirit be our God, be our speaker, and we are honoring you, worshiping you, Lord Jesus, in Jesus' name. Amen. Old Testament po, kung ang mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit, at patatawarin ko ang kanilang kasalanan, at muli kong pagpapalain ang kanilang lupain. So, ito po yung isang mensahe na napapanahon. Alam natin na Panginoon lahat ng source ng bagay, ang control. At talagang magagawa niya lahat ng bagay para iligtas tayo laban sa COVID at sa lahat ng pangailangan natin sa buhay. Pero ang sabi niya sa verse 19, tayo ay magpakumbaba. Pinatawag tayo magpakumbaba. Ano kung ibig sabihin sa pamagitan ng pagpapakumbaba. Marami pong klase pagpapakumbaba, magpapasaliksik tayo sa puso. Hindi po natin alam kung paano tayo magpakumbaba, pero sa pamagitan ng pagbabasa, pananalangin na ayon sa nais ng Panginoon na pakumbaba, ay tayo ay tutulungan ng Holy Spirit of God. Pakumbaba, walang pride, walang pagmamalaki, hindi sinusunod ang sarili, ang sinusunod ay ang salita ng Diyos. At ang Diyos naman, sabi niya, For God who loves the world, He gave His only begotten Son, and those who believe will not perish, but have everlasting life. Sinabi ng Panginoon na nang tayo makasalanan pa, inibig niya na tayo, at pinatawad sa lahat ng ating kasalanan. So, medyo malalim nga lang po yung pakumbaba. I-try natin na pa-search ang ating sarili. Hindi natin alam na tayo nagkasala. Hindi natin alam kung anong pakumbaba. Sa akin po yung pakumbaba ay lagi kong sinasabi na I cannot do anything. Saliksikin mo po ako. Kaalaala mo po ba ng Espiritu ang mga pagkukulang ko? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam, akala ko po, yung mga self-righteous na akala natin po ay tayo ay hindi nagkakasala dahil hindi tayo nagchichismis o nangangulo niya. Pero malalim pa po doon. Yung sinasabi natin dapat na para maiko-connect natin yung Ephesians 2:8-9, hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa, tayo maliligtas tayo sa pananampalataya. So, i-related lang po natin na ang ating mabubuting gawa, sabi sa 64 Isaiah, ay ito ay mga magdududuming basahan.
Kasi po sabi, kung tinuturing natin na tayo sumusunod sa utos ng Diyos, tayo ay isinumpa. Kaya po, ibig sabihin, grasya. Grasya, kaya ako nakakapag-insay. Grasya, kaya tayo ay nililigtas habang sa COVID. Grasya, kaya tayo ay patuloy na nabubuhay, na may hininga at may pangangailangan. God will provide. That is a grace. So, pakumbaba na inaamin natin na walang-wala tayong kayang gawing mabuti, sa biyaya ng Diyos lang tayo nakakagawa ng mabuti. It is the Holy Spirit who live on us. Sabi nga po, nung tayo kumilala, pinagkaloob ang banal na Espiritu, at tayo ay bago ng nilalang, hindi na tayo namumuhay sa ayon sa ating sarili, kundi ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. At mga kapatid, presence of soul, listen. Buksan po natin yung spiritual eye. Kumbaga, yung pakumbaba, empty our soul, na ituturing mo po na lahat ng ginawa natin ay hindi nakalugod. Lahat. Sabi nga sa 7:9, ang ating puso ay mapandaraya. Ito ay puno ng pandaraya. Sinasabi nating mahal ko ta, pero sa loob ko lang mahal kita dahil you feel me good. Pinapapakinabangan kita, may binibigay ka. Pero sinasabi nating mahal, yung sabi nga mapandaraya. Kaya, malalim na pagsisearch, sabi nga doon sa isang salita, search me, O Lord. Sabi ni David sa Psalm, search me, O Lord. Saliksikin mo ang aking puso, tingnan mo ang aking kasalanan, hanapin mo, at binubuksan ko ito. Search me, O Lord. Search me, O Lord. Sa umaga, lagi tayo magpapa-search. Pakumbaba na kung ano ang gusto ng Panginoon, ayun ang ating susundin. Sa umaga, panalangin, pagsisisi. Di ba sabi po, magsipagsisi na tayo sa Mark yun. Malapit nang magdating ang paghahari ng Diyos. Magsilapit na tayo at magsisi. Yun. In Jesus' name. So magpakumbaba. At meron nga po malalim na kahulugan pa yan. Ito po ay isa rin pag-aayuno. Pag-aayuno. Hindi po naman pag-aayuno na sinasabi na tayo ay makasalanan. Ibig sabihin po, yung pinakagusto natin na pleasure ay atin munang deny. Deny ourselves, take up the cross. Deny. Ano ba yung mga layaw? Di po ba sabi ang magkalaban ang layaw, laman at Espiritu Santo. Ang gusto ng Espiritu, deny ourselves, take up the cross. Ang gusto ng laman ay pleasure. So, tayo po ay patuloy na magpasaliksik at tayo magpatulong sa banal na Espiritu. Empty our heart, we need God, malalim na pagsisisi na tayo ay walang kakayahang gumawa ng mabuti sa paningin ng Diyos. Sa paningin natin, oo, mabuti. Pero yung empty at pakumbaba, kailanman ay hindi natin gayang gawin without the Holy Spirit of God. In Jesus Christ's name. Yung pangalawa po, sabi po dito, ay pakumbaba. Pangalawa po dito, mamamayan kung tinamag, manalangin. So, manalangin. So, tinuturo po naman sa atin ang panalangin. Minsan ay nanalangin si Jesus sa isang lugar. Pagkatapos niyang nanalangin, sinabi sa kanya ng isa sa mga talusunod niya, Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan. So, mga kapatid, hindi po ba tayo nagtaka na hindi naman sinabi ng mga disipulo,
Panginoon, tulungan mo naman kami maghimala. Tulungan mo po kami yung magbuhay ng patay, mag-cast out ng demon. So bakit po ang sinabi ng disipulo? Panginoon, turuan po ninyo kami manalangin katulad ng ginagawa ni Juan sa tagasunod niya. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung manalangin kayo, ganito ang sabihin ninyo. So, ang pinaturo po ng disipulo ay panalangin. Sa pananalangin po kasi, nandun na po yung, bago ka mag-cast out ng demon, ay you have to pray. Bago ka magbuhay ng patay, you have to pray. Bago ka maghimala ng pakain, ng pagaling ng may sakit, you have to pray. So, nandun na po yung foundation sa prayer. Kaya nga sabi po, pray all the time para hindi tayo matalo ng ating laman. So, Ama namin, ganito po ang panalangin, sabi ng Panginoong Jesus, Ama, sambay nawa kayo ng mga tao na may magsimula ng inyong paghahari. So, ang pananalangin po ay, siyempre, kilala mo ang Diyos. Ito naman po pattern. Kilala mo ang Diyos, sinasabi mo dito na, Panginoon, you are the one who created in heaven and earth. Yung ini-address mo po sa Kanya yun. You are the only God that you give the only begotten Son, and those who believe will not perish but everlasting life. Ini-address mo po yun. You are the God of Abraham, Isaac, and David. You are the holy among holy, the King of all kings, the royal priesthood. You are omnipresent, omniscient God. Nothing compares with you. You are holy. We cannot see you, but everything in this world is created by you. We cannot hide you. Wala kami maitatago. You know about us. You know our life. And you are the God, the truly God. So, ini-address po natin kung sino ang Diyos. Kasi malay natin, ang kalaban ang sumasagot pala sa ating dalangin. So, bigyan niyo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw. So, naway magsimula ang inyong paghahari. It means to say, ang paghahari ay mag-start dito. Ano po bang paghahari ng Lord? It's a love, gentleness, yung bunga ng banal na espiritu. Sabi, ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain, kundi sa matuwid na pamumuhay, relasyon natin sa kapwa at sa Diyos, with joy. Yun po ang una. May pag-ibig, may matuwid na pamumuhay, may relasyon tayo sa Diyos, may relasyon tayo sa kapwa natin na maayos. Tapos po saka po tayo sinabi dito, Father ng pray, bigyan nyo kami ng pagkain kailangan namin sa bawat araw. So, hindi lang po ito sinasabi na araw-araw. Give us our day, give us our bread, daily bread. Araw-araw pagkain. Pero ano din po yung give us our daily need. Ito po yung common na bakit araw-araw, alam na po natin, gusto ng Panginoon relationship, araw-araw tayo makikipag-communicate, araw-araw tayo magsusubmit, araw-araw tayo magpapalinis, araw-araw tayo makikipag-usap. So, hindi sinabing, bigyan niyo po ako ng 1 month na pagkain. Lord, love us every day na tayo ay makikipag-usap sa Kanya. So, ito po yung pattern ng prayer. Hindi lang po pagkain, give us our daily need. Halimbawa po, ang ating miscellaneous, electric, telephone, tuitions, everything, relationship, fixing relationship, emotion, mga fear, everything po, give us this day. Pwede natin hingin. Naka-address po tayo sa Panginoong Jesus. Kaya bigyan niyo po kami. It means to say everyday prayer. Sabi nga, pray without ceasing. Pray. Sabi, umanap ka, at ikay makakatagpo, umihi ka, at ikay bibigyan, at kumatok ka, at ikaw ay bubuksan. At patawarin niyo kami sa aming kasalanan. So,
hingi po tayo ng tawad, yung sinabing pakumbaba, malalim na paghingi ng tawad. Papalinis, sinasabing wala po akong magagawa kung wala ka, at tulungan niyo po ako na maunawaan ang inyong kaparaanan ayon sa inyong salita. Patawad. So, at sabi dito, dahil pinatawad din, patawarin niyo kami sa kasalanan namin dahil pinatawad din namin ang mga nagkakasala sa amin. So, paghingi po ng tawad, sabay natin banggitin na pinapatawad ko pa rin. Pinapatawad ko rin na nagkasala sa akin. Buong puso po yun. Kaya po yun yung 11:24, sabi kapag tayo manalangin, manalig na matanggap at matatanggap nga. Magpatawad muna upang patawarin din ang amang nasa langit. So, nakakalimutan po natin minsan na magpatawad. Masakit ang ginawa. Kailangan po hingin ng buong puso at alalahanin na. Sabi po sa isang verse sa Corinto 5:21, kailanman ay hindi nagkasala ang Panginoong Yesus, pero itinuring siyang makasalanan alang-alang sa atin. Hindi siya nagkasala, itinuring at sa pamamagitan ng dugo, tinubos tayo at ibig sabihin, pinatawad na ang ating kasalanan. Kaya po tayo, ay sabi nga po, makalalapit na sa trono ng iyong biyaya. Opo. So, in the name of Jesus, patuloy po natin na ito po yung panalangin ng ating Panginoong Hesus na itinuturo at nagpapasaliksik na we cannot do good. Tulungan niyo po kami at patawarin kami marunong kasahan. Kailangan namin ang inyong paglilinis ng dugo at dugo mo ay sapat upang ako'y luminis. Sabi po nito, huwag niyo kami hayaang matukso. Ganun po, hindi po natin kaya ang laban sa kalaban. Talaga po yun po ang ayaw ng kalaban, si Satan na malaman na may kalaban. Kaya po, masarap. There's a delight in reading the Bible, reading the Word of God. Nakikilala natin po ang invisible na kalaban sa pamamagitan ng kanyang salita. At talaga po, sabi po sa Revelation, galit na galit siya. Revelation 12, galit na galit si Satanas ng pababait sa lupa dahil may hina ang panahon niya. Matatagpuan po yun sa Revelation 12. At yun po lagi sasabihin natin na pinatawad din naman ang aming parang lead us not to temptation. Iligtas mo po kami laban sa kalaban at huwag mo kami hayaang matukso at iadya mo kami sa masama. So, yan po ang itinuro ng Panginoon. Nababalik tayo sa 2 Chronicles 7:14. Kung mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, inano na po, pinag-usapan na po natin, dinaanan na, nagpakumbaba, narito na po tayo kung mananalangin. Dumulog sa akin. Dumulog, ibig sabihin sa English po dito, hanapin ang aking mukha. Ano po ibig sabihin? Tumalikod sa ginawa nilang kasamaan. So, sinasabi po natin, lalo na kung matagal na tayo sa Panginoon, na tayo ay wala ng kasalanan, hindi po rin totoo yun. Sapagkat sabi nga po, hanapin mo ang aking mukha. Hanggat hindi po natin nakikita ang mukha, hindi man makita pisikal, yung encounter, nagrema, nangusap, yung parang gustong-gusto mo pang kausapin, gustong-gusto mo pang magbasa ng salita ng Diyos, gustong-gusto mo pang mag-worship, para nalilimutan mo na ang iyong gawain. Yun po yung nahanap mo na ang kanyang mukha. May mensahe na siya sa'yo. Kaya sabi, tumalikod sa ginawa nilang kasamaan. So, nandun pa rin po yung patuloy nating pagsasaliksik kung paano tayo tumatalikod sa kasamaan. At sabi nga po, hindi po natin kaya, kailangan natin lagi yung ating banal na spirito natutulong sa atin. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Binigyan tayo, sabi ng tagatulong, which is the Holy Spirit na comforter, helper. Doon po sa mahirap manalangin, hinihingi po natin ang banal na Espiritu. Di po ba minsan mahirap mag-start? Ang ginagawa ko nga po doon, nagbabasa ko ng isang verse sa Psalm
Pagkatapos po ay nagpapatulong po ako sa Holy Spirit na ipaalaala ang aking mga kasalanan at hindi ko minsan maalaala. Siyempre, parang gusto ko mas malalim na pagsisisi. Tapos sabi ko, Lord, ako'y nahihirapang manalangin. Holy Spirit, help me how to pray. Kasi po sabi sa 1 Corinthians 2:10, lalaman ng Espiritu Santo, maging ang mga malalim na kaisipan ng Diyos. Hindi ba't wala nakakaalam sa iniisip ng tao, kundi ang sarili niyang Espiritu. At ganoon din naman, wala nakakaalam sa iniisip ng Diyos, maliban sa kanyang Espiritu. At ang Espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya, hindi Espiritu ng mundo ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang binigay sa atin ng Diyos. So, malinaw po, hindi Espiritu ng mundo ito ang tinanggap natin, kundi Espiritu ng banal na Diyos. Ang Espiritu Santo ng Diyos ang nakakasaliksik at nakakaalam lang ng gusto ng Panginoon para sa atin. Kumbaga, yun ang gusto sa iyo ibigay. Kaya ang Holy Spirit tayo magpapatulong kung ano ang nais ng Diyos ipaglayunin na ipagkaloob sa atin. Although we can pray, but with the help of the Holy Spirit. And hard to pray. Pero pag nandiyan ang Holy Spirit, para bang, halimbawa, sa isang worship nga, siyempre, pag nakapus ka na sa tono, meron kang back-up, tulong kayo, Holy Spirit will guide you kung hindi mo alam ang pananalangin. At saka siyempre pananampalataya sa ginawang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, the benefit. Hindi po tayo pinapagpala dahil sa ating mabubuting gawa. Pinagpapala po tayo dahil sa benepisyo sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, tayo po ay makakakatok na, makakahingi na, malaya. Hebrews 4:16, ang sabi po dito, kaya nga panghawakan natin mabuti at paniwalaan. Mayroon tayong dakilang punong pari. Dakila, pumasok na sa kalangitan at walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Nadarama rin ng ating punong pari, which is Jesus, ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok nung siya nagkatawang tao na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang kalinga at biyaya sa panahon ng kailangan natin. Ito po'y sa benepisyo ng krus ng Kalbaryo, we can pray to the court of heaven. Bukas na po. Di po ba yung namatay siya, nabuksan ang kortina sa kalangitan, and the prayer, ang ating mga prayer ay narinig na ng ating Panginoon, natutugo na in the name of Jesus. So, yun po yung sinabing tumalikod sa ginawa nilang kasamaan. Tumalikod, yun nga po, ikadugtong po nito ang pagsisisi na tumatalikod na tayo. Nagpapatulong na tayo na huwag na natin gawin. At without the Holy Spirit, hindi po natin alam na tayo nagkakasala. Kaya nga po yun po yung conviction. Pag po tayo nagpapakonvict, halimbawa, Lord, hinihingi ko po malalim na conviction of the Holy Spirit for me. Pinakamalalim na conviction of the Holy Spirit. Ipapaalaala po ni Holy Spirit ng Diyos kung ano yung mga kasalanan na nalimutan na natin ihingi ng tawad. Halimbawa po, gusto natin na makakilala ang isang tao. Akala naman niyan, kamag-anak natin o kaibigan, na hindi siya makasalanan dahil yun ang binubulong ng kalaban sa kanya. Pero, pag po pinakonvict, malalim na conviction sa aking pinsan, taintin kong ginadalangin, malalim na conviction, darating po sa punto na ipaparealize ang banal na Espiritu, tamang takal, tamang timbang, siya nagkasala sa banal na Diyos. At sabi ng Holy Spirit, magsisi ka lang and I will forgive you because the blood is enough for your
forgiveness in the name of Jesus. Kaya diringgin ko yun. Ang pag-pray po dito sa hinahanap ang mukha ay matagal. Kasi hanggang hindi po naririnig natin yung tinig ng Panginoon na talagang ikaw ay naaalay na, nagmiminsahe na siya, at nako-comfort ka na, meron na siyang pangako sa iyo, doon mo palang masasabi po, nahanap mo na ang mukha ng Diyos. Hindi po talaga nagpapakita ang Panginoon dahil po, di po ba yung kay Moises sa Exodus? Talagang apoy. Ang glory ng Diyos ay usok, apoy, pero masusunog. Kaya nga sabi niya, pakikita ako sa iyo, Moises, tatakluban ko ng aking kamay ang kaluwalhatian. So, hindi po natin pwedeng makita kasi sabi sa Daniel, ang kanyang belt ay silver, ang sapatos niya silver, ang kanyang mata ay parang araw na nagniningas, ang kanyang ay puti-puti na parang araw, ang kanyang damit, ang kanyang so in short po, hindi po natin pwedeng makita, mamamatay. Kaya sabi niya, hanapin mo aking mukha, nandun na po yung pangako niya, rema niya, yung parang ang pakiramdam mo hindi lang pakiramdam. Talagang the joy, the delight. Para po yan yung lasa ng pagkain na gustong-gusto mo Parang ito naman yung Word of God na nangusap siya. Naranasan mo yung pinaka-promise, pinaka-pagpapalang personal sa'yo. Pangako, rema, luto na, eto na yung hinihingi mo. Or eto na yung hinihingi mo. I never leave you, I never forsake you. So, yun po yung sinabing medyo matagal ang paghahanap sa mukha ng Diyos. Hanggat hindi tayo tumatalikod at talagang totoo na hindi na inuulit ang pinagsisihan. But God is gracious. The blood is sufficient. Sabi nga nang ginawa ng namatay sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng pagpako, kinuha na niya na sumpa, sa pamagitan ng sugat, kinuha niya na ang ating karamdaman, sa pamamagitan ng kanyang dugo, pinatawad na tayo, at sa muling pagkabuhay, ay tayo rin ay may bagong buhay. So sabi nga po, kung ang pananampalataya lang natin ay base sa buhay na ito, para tayong nanampalataya sa wala. It means to say po, there is an everlasting life, at dito pa lang, there is ganap, kasiyasiya, ang purpose, ang layunin ng Panginoon ay maunawaan mo. Delight, the Word of God. Taste the Word of God. Sa ngalan ni Jesus, sabi po doon, diringgin ko mula sa langit at patatawarin ko na ang kanilang kasalanan. So, halimbawa po, nagawa na yung magpakumbaba, manalangin, at hanapin ang mukha, at tumalikod sa kasamaan. Panginoon, dito na po tayo sa promise ng Panginoon. Ano sabi niya po? Kung tayo ay nagpakumbaba na, nanalangin, inanap ang mukha, tumulog, tumalikod sa ginagawang kasamaan, diringgin ko mula sa langit. So nagtataka po ba tayo mga kapatid, minsan tagal natin sobra na hindi tayo dinirinig. Meron pong nais din ng Panginoon para sa atin, at ito lang ang nakakatiyak natin totoo. Totoo, truth will set you free. Di po ba masarap maunawaan ang nais ng Panginoon upang madinig ang ating mga panalangin? Hindi opposite. Kahit anong tagal, magsawa ka manalangin, wala kang matutugon. Kasi po, ang Panginoon ay meron ding nais para sa ating na pagsunod. At hindi kanya-kanyang
paraan. Diringgin ko mula sa langit, mula sa court of heaven, at patatawarin ang kanilang kasalanan. So, napakabuti po ng Panginoon. Let's celebrate the goodness to the Lord. Kasi marami po ang tao na malungkot, nagagalit, at nagsososay, walang pag-asa, punong-puno ng kasalanan. So ito po yung nagpapahadlang upang hindi tayo mapagpala. Pero sabi po, patatawarin na. Lalo na po ngayon sa New Covenant, ipinagkaloob niya na ang bugtong na anak. So ang kasalanan noon ngayon at gagawin ay pinatawad na. Pero yun nga po, give us this day, every day, we have to pray the repentance from our heart. At sabi po, patatawarin, diringgin, at pagpapalain ang kanilang lupain. Kumbaga sa ibang salin, ibabalik ko ang kanilang lupain. Sabihin po, yung mga nalugi, mga pinagsamantalahan nating property, ninakaw ng kalaban, ay ibabalik. Sino po nangako? Ang Panginoon. Sino po pag nangako ang Panginoon? Absolutely, it is capable, able, in Jesus' name. So, hindi lang po sa larangan ng material, in the name of Jesus Christ, sino pa ba ang mag-aayos ng ating mga emotional problem, mga iba-ibang fear, iba-ibang klase ng sitwasyon ng buhay, maging relationship, marriage, children, mga, alam niyo na po, ang dami, delinquency, addiction, at lahat ng klase ng problema na nanakaw ng kalaban na naganap noon ay i-restore, i-deliver from the original purpose of our God. Di po ba napakaganda na may pag-asa? May pag-asa at ang nangangako ay ang Diyos na makapangyarihan na kayang gawin ang lahat ng kanyang pangako. Naniniwala po ba tayo? Jesus, manalangin po tayo. Salamat po sa Panginoon, sa pakikinig at sa pagsama ng Panginoon. Without you, we cannot do it in the name of Jesus. Panginoon, ang dalangin namin sa nakapakinig at sa hindi man nakapakinig, ang patuloy na pagbubukas mo at awa na maranasan ng bawat isang mamamayang Pilipino, Las Piñas o saan man lugar sa Pilipinas. We pray, Lord, na you are a big God, sovereign, powerful, the universe, the big and the most wonderful, gracious God. We worship you in spirit and truth again. Cleanse our heart and motive. Panginoon, inihiling namin ang lahat ng mga taong mamamayan ng Pilipinas. Maliit na panalangin mula sa isang kinaawaan mo. Ako ay nananalangin na tunay na kaawaan mo ang bansang Pilipinas in the name of Jesus Christ. Buksan mo mga puso o pamalaman namin na kami makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran. Makonvict ang bawat isa sa amin na hindi sa pamagitan ng mabubuting gawa kami maliligtas, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. Saan mananampalataya? Sa pamagitan sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo at muling pagkabuhay. Hindi mananalig tayo sapagkat sabi nga ang Panginoon ay puot sa atin, subalit nung inialay ng Panginoon ang kanyang buktong na anak, ito ay nawala ang galit at nagkaroon tayo ng buhay na relasyon. Yung pinanganak muli sa espiritu at hindi sa laman. Kaya Panginoon, patuloy namin dalawin sa mansulok ng daigdig, hinihingi namin ang kapatawaran. Katulad ni Daniel, alam namin kami nagkasala, nahihiya kami sa hindi pagsunod, sa alam namin, nakala namin kami ay mabuti, subalit napakarumi namin sa iyong mga mata. Kaya Panginoon, saan man naroon ang mga tao, babae, lalaki, matanda, bata, at lahat ng lugarin sa bansang Pilipinas, nakikisa po kami. Ako na nananalangin ng kapatawaran at awa na buksan ng puso upang makita ang tunay na plano ng Diyos, na plano niya ay pasaganahin at bigyan ng mabuting buhay, kalusugan in the name of Jesus Christ. At sino po ang pagkabulag sapagkat sabi nga po, ang mga hindi naniniwala sa Diyos ay mga bulag at ang kilos sa puso ng tao ay ang Satanas. Kaya sa ngalan ni Kristo, pinapawalang-bisa namin ang mga hadlang ni Satanas sa mga tao na mamamayan ng Diyos, lalo ng Pilipinas.
We praise you, Lord, at pagpalain mo po sino mong may karamdaman. We pray na sila'y manalangin at ako'y nakikisa sa kanilang kagalingan sa pamagitan ng sugat na dinamo ng krus ng Kalbaryo ay pinagaling na ang ating karamdaman. At sa pamagitan ng mga pagpako sa krus, dinala na ang sumpa. Kaya Panginoon, salamat po, makakagalaw kami at malaya na sa alipin ng kasalanan sapagkat ang Banal na Espiritu ay mananatiling tumutulong at tumutulong upang kami ay hindi patuloy magkasala. Panginoon, pagalingin mo po ang lahat na may karamdaman in Jesus' name. Bigyan mo po ng pananampalataya lahat kami ang bansang Pilipinas upang ang mamamayan mo ay magsamba at talagang magkaroon ng buhay na ganap kasiya-siya. At in the name of Jesus, anuman ang balak ng COVID-19, we bind and rebuke in Jesus' name. Last back ni Satanas, pinapawalang bisa namin. We draw the bloodline up in Jesus Christ of yung blood. Pinapabalutan namin ng dugo ang aming pamilya, ang church, ang lahat ng mamamayan ng Pilipinas, sa Piñas at sa iba pang lugar. There is a power in the blood, there is a power in the cross, there is a power in the benefit of the cross of Calvary. The overpowered, sovereign God, sovereign Lord, gracious God, I exalt your name. At sa lahat ng Lord, ang aming mga pangailangan, everyday life, pinapasalamatan namin ang mga nakaraang pagpapala na hindi kami nagkulang, may pinahin kami ay gumaling, kami ay may lahat ng pangangailangan pinagkaloob mo. At patuloy namin dalangin ang siksik-liklik umahapon na pagpapala mula sa iyong kayamanang hindi na uubos. Sabi nga, anumang hilingin natin sa panalangin, manaling na matanggap at matatanggap na magpatawad muna upang patawarin din kami ng Amang sa langit. Hiningi namin ang kapatawaran ng kasalanan at ganoon din ang lahat ng tao ay magpatawad sapagkat hindi tayo patatawarin ng Amang sa langit kung hindi tayo magpapatawad. Maraming salamat po Panginoon at dalangin namin ang saganang pagsamba na tanging para sa iyo. Thank you Lord, thank you Holy Spirit, thank you Heavenly Father in heaven, thank you Court in heaven, thank you Jesus Christ in heaven, Holy Spirit in heaven, and Holy Spirit in us. We honor you, we glorify your name, we exalt your name. Jesus is Lord. Amen. Amen.